si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinaghahanda na ang mga paaralan na pigilan ang pagkalat ng dengue. 8 pulis mula sa viral na paghalukog sa isang bahay sa Taguig nang walang arrest warrant, sinibak na sa puwesto. Senator Villanueva nanawagan sa Kamara na ipasa sa Senado ang 200 pesos wage hike bill. CHR nayong tapusin ng investigasyon sa drug war ni FPRRD bago matapos ang taon. El Trujillo nag-uwi ng pilak na medalya sa 2025 Asian Artistic Gymnastics. At 15 katao patay matapos bumangga ang isang university bus sa minivan sa Malaysia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, inatasan ng Department of Health o DOH ang mga paaralan na maghanda upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng dengue. Kasunod ito ng nalalapit na pagbabalik eskwela sa June 16, kasabay ng opisyal na pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Dagdag ni DOH Secretary Teodoro Herbosa, dengue ang isa sa mga problemang pangkalusugan sa bansa na nakakaapekto sa mga kabataan, kaya nais niyang mapanatiling malinis ang mga paaralan upang hindi ito pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Bad news naman po para sa ating mga motorista. Sa ika-4 na magkasunod na linggo kasi, muli na namang pong tumaas ang presyo ng gasolina. Epektibo ngayong Martes ang pagtaas ng 60 centavos sa kada litro ng gasolina, habang muli ring tumaas sa ikalawang magkasunod na linggo ang diesel na aabot ng 95 centavos kada litro. Samantala, tataas naman ng 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, sinibak na sa pwesto ang 8 pulis na sangkot sa isang viral video ng warrantless search sa isang bahay sa Taguig City. Kinumpirma ito sa pahayag ng NCRPO kung saan kinaharap ng kanilang substation commander ang one-rank demotion. February 9 nang maganap ang sapilitang pagpasok ng mga naturang pulis ng walang valid na warrant. Bukod pa rito ang physical abuse at pagnanakaw ng pera at gadgets. Mahigit 1,200 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs galing Banban at malalapit na komunidad nito ang makakatanggap ng benepisyo galing sa newly completed 29.85 million na Banban-Banawan-Gidiged Farm-to-Farm Market Road. Ang nasabing FMR ay dinisenyo para mas mapatatag ang agricultural productivity na malaking tulong sa transport goods, reduce post-harvest losses, mas maikling oras at higit sa lahat ay tipid sa pera ang mga magsasaka sa kanilang mga produkto papuntang palengke. Ayon kay Department of Agriculture Cordillera Administrative Region Director Samuel Solomera, ang proyektong ito ay nagpapakita ng pagbibigay ng importansya ng gobyerno sa rural development and farming communities. Samantala, mas pinaigting ng DSWD ang kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng ikalawang batch ng QRT General Orientation ngayong Hunyo. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Isinagawa ngayong ika-9 ng Hunyo ang ikalawang batch ng Quick Response Team o QRT General Orientation sa DSWD Central Office sa Quezon City. Ito ay sa pangunguna ng Disaster Response Management Bureau o DRMB. Ang nasabing orientation ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagsasanay ng DSWD upang mapaigting ang kakayahan nitong tumugon sa mga sakuna.
Ito ay alinsunod sa tungkulin nito bilang Vice Chair para sa Disaster Response at Early Recovery ng NDRRMC. May kabuuang 76 QRT members ang lumahok sa ikalawang batch, kung saan 37 ang dumalo ng personal at 39 naman ang sumali online. Bahagi nito nakapagsanay na ang DSWD ng 151 QRT members sa dalawang batch ng orientation na tumagal ng 2 araw bawat isa. Binigyan din ni DRMB Director Maria Isabel Lanada ang kahalagahan ng kahandaan sa gitna ng mga hindi inaasahang sakuna at tinuturing niya ang QRT service bilang isang makabayang tungkulin. Samantala, tinalakay sa mga sesyon ang Philippine Disaster Risk Profile, DDRM Framework at National Disaster Response Plan 2024 kasama ang DSWD Strategic Plan sa taong 2024 hanggang 2028. Dito nagkaroon din ng pagpapaliwanag sa mga tungkulin ng QRT, kabilang ang camp coordination at camp management, IDB protection, food and non-food items at DROMIC reporting. Sa kabuuan, isang walkthrough sa Disaster Response Command Center at bukas na talakayan ang nagbigay ng praktikal na kaalaman sa mga kalahok. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Off-campus activity ng isang college institution nagisa sa Senado. DTI katuwang ng DMW at BOC laban sa balikbayan scams. CHR layong tapusin ang investigasyon sa drug war ni former President Rodrigo Duterte bago matapos ang taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.